Good morning mga ka-senior. Today ay gagawa po tayo ng car reviews. Especially dun sa ating Geely Coray na made in China. So we have to go to the garage. Actually, the garage is within the premises of our guest house. While every houses in this village has its own garage, we prefer to park our car at our guest house. Okay. Labas po muna tayo ng ating bahay. Okay, this is our guest house situated in a 301 square meter lot. The guest house has a living room, a dining room, 2 bedroom, and 1 comfort room. Dito po pala ang ating alternative garage. Medyo madamo na po ngayon, hindi pa po tayo nakakapag-grass cutting. Kung ginagamit po ang ating garahe sa guest house, dito po natin nilalagak ang ating mga sasakyan. Ang garahe po sa guest house po ito ay multi-purpose. Garahe as in garahe para sa mga sasakyan. At kung minsan po ay ginagamit pong basketball court at nilalagyan po ng potable swimming pool para po kung merong mga kasayahan at kaganapan, ito po ay namamaximize. So, kung medyo puno po rito sa loob, dyan po tayo nagpa-park. At yung iba naman po ay nasa gilid po ng ating main house, kung saan medyo kailangan na po ata natin magpag-grass cutting ngayon. Medyo malago na po ang mga damo.
ngayon po ay simulan po natin ang pagre-review ng Geely Courier, isang made in China sasakyan. Sa ngayon po, ang mileage po ng ating Geely ay 11,889 km. Yan po ay sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Actually, we acquired this Geely Courier in May of 2022 at ngayon nga po ay September na po 2023. So in terms of the performance, actually it has undergone 3 na po, 3 PMS. Yung una po ay yung first 1,000 km, and then the second is the 5,000 km, and the third one is the 10,000 km. This is scheduled for PMS by November. That will be for 20,000 km. So kung titignan po natin ang loob ng Geely, okay pa naman po. Actually, ang naka-attract talaga po sa amin dito ay ang mga parang nakakaibang mga nakalagay po rito. So, unang-una yung kanyang panel board. Yan, maganda po. Yan po ang kanyang monitor. 3D po siya, no? 3D. So, pwede nyo pong pa-ikot-ikutin siya kung saan-saan nyo ilagay. Yan po. You see? Makikita nyo ang mga okay. Nakita nyo ang inyong mga katawan. And then, napakarami rin pong sensor nito. Minsan nga po nakakagulat, lalo na po nung bago. May madikit lang konti, iilaw na. O medyo may sounds. And then, isa pa po, isang ito is yung auto parking. No? Meron po siyang mga button dito. Yan. Pwedeng auto parking. At isa pa po ay hindi po ito basta-basta umaandar. Kasi once you shift the gear, automatic po na nandyan yung kanyang handbrake at naka-hold po siya. Either P4 and this one, naka-hold po siya. Yan mga yan. So you have to press these two and the handbrake bago po siya umandar. No? Yung cooling system niya naman po ay yan po. Yung kanyang cooling system ay maayos, maginhawa po, at medyo malamig. No? Anyway, ang pagkabanggit sa amin dito 5 years po ang warranty. So we expect that anything na medyo magkakaproblema, the car manufacturer, yung kasa po ay will be replacing whatever parts na magkaproblema. Sana naman po ay wala. By the way, we acquired this one at Geely North EDSA at maayos din naman po ang aming naging agent o ahente, si Micah. Ganon din po ang mga service advisor doon. Maayos po naman sila. So, yung loob niya po ay so far halos wala naman nagbago. Bagamat mababanggit po natin na ito po ay isa sa mga pinakasulit o mas gamit na gamit namin mga sasakyan. Kasi minamaximize nga po namin yung warranty na to na 5 years warranty. Yung kanyang exterior po ay ganun pa rin po, maganda pa rin po. Pasalamat po kami at maayos naman po yung sasakyan. And in the past few years and months, maganda po ang performance at tinatakbo ng ating made in China Geely Courier. Ang binabanggit po namin dito ay ang aming pong opinion base po sa aming mga naging experiences dito po sa aming Geely Courier. Without not jeopardizing
the opinions and experiences of other Geely owners, no? Iba-iba po tayo ng siguro naging karanasan. So, ang amin pong binabanggit ay base sa aming naging experiences. So, ang opinion pong ito ay personal po naming experience sa paggamit ng aming Geely Courier made in China car. Ang isa pa pong magandang features nitong Geely Courier ay ang kanyang sunroof. Buo po siya, no? Buo po siya. Oh, yan, you see? Nabubuksan siya hanggang doon po sa likod. At ayan po. Napakaganda po niyan. At least nakita po natin. Isa yan sa magandang picture na nagustuhan po namin dito sa Courier. So, ayan po. Ibalik po natin. Yun. At isara po natin. Akala nga po na ibang kaibigan namin, pinatint ko pa nga po itong sunroof niya. Pero all original po. Ito po ang makina ng ating Geely Courier. Kung mapapansin niyo po ay takip na takip po siya. Yan. Fully covered po siya. At ang kanyang ingay po, ang kanyang tunog ay matining. Hindi po, parang wala pong umaandar na makina. Ayan po. Ang medyo napapasa lamang po ako rito ay tuwing dadali namin sa kasa at for PMS, I was requesting them for an engine wash. Pero unfortunately, according to them, hindi daw po na engine wash. Naspo lang daw po. Punas-punas lang po or wipe lang po siya. So, yun lamang po ang aking doon, pinagtataka. But anyway, sige lang, sundin lang po natin ang recommendation ng kasa. So far, ever since wala po ako nagalaw dito, no? Even for the water, for the placer, for the engine oil, I have never checked. I trust ang kasa sa lahat-lahat. So, yan po lamang ang aking masasabi rito na okay. So, yan po ang ating front view ng ating Geely, and we talk about the engine. Ang average fuel consumption po nito, city driving is 11.4 kilometer per liter. Ganda pa po rito, meron po siyang data on distance to empty ang ating pong gasolina. So yan po, makikita nyo, 582 kilometers pa po ang matatakbo nito bago po tayo maglagay ng gasoline. Ang gasolina po pala nito ay 95, no? Hindi po pwede yung 91 lang or below 95. Siguro pwede yung 97 or 99 kung meron. Actually, kagagaling lamang po namin Tagaytay. No, from here to Tagaytay, and then Tagaytay to Parañaque, ikot-ikot po ng konti, and back to Bulacan. Ang naikarga po namin gasolina ay 1,650 pesos para po ma-full tank. Full tank po kami nung umalis, so ipinultak po namin pabalik. Isa pa po magandang feature ng ating dashboard, kung mapapansin nyo, yung PSI po ng ating mga gulong ay sa apat ng gulong ay nakareflect po. So kung medyo malambot po, malalaman natin, at kung sobra man ang tigas, nakareflect din po. Automatic transmission po ito. Pindot-pindot lamang po, no? Maski yung pagpapark niya, pindot lang, you don't need to shift the gear. Pindot-pindot lamang po. So, yun ang isa sa mga nakakaiba po rito, unlike sa mga others car. Yung sa mga windows niyo po ay power windows. Power windows po.
At halos lahat ay power. Ito po ang manibela niya ay natitilt din po. Mm. And then ang kanyang sound system, may monitor din po tayo. Ang compartment niya po rito, meron siyang compartment. At isa pa po rito, ano po nagbabago-bago po pala ang ilaw nito. Kung mapapansin nyo, yan po, pag naka-ibang mode po tayo, like eco mode, nagkukulay blue po siya. At pag tayo po ay nag-sports mode, nagpupula po siya. Lahat po ng mga meron po yan. Nagbabago-bago po yan lahat. O, ayan po. Nagpalit din po siya ng kulay. So, pag nag-eco mode po tayo, yan, blue po siya. And then, pag binalik po natin sa normal, yan po. At, may delivery ng Lazada. Pumasok, no? At pag sports mode, yun po, nagbabago po siya. So eco mode, then the regular one, ayan po ang ating ginagamit, no? So medyo nakakalalo po sa gabi, napakaganda po nito, no? Okay, nandito po tayo ngayon sa likod. Actually, ngayon lang po ako nakaupo rito sa likod. Mapapansin nyo, may armrest po siya. At meron po siyang mga outlet para sa USB at sa pag nag-charge po tayo ng ating mga cellphone. Ganon din po sa harapan. At meron siyang ilaw dito. Ilaw. At yan po ang likod. So maganda po. May headrest. So maganda po talaga ang kanyang loob. Ang boot po nito ay automatic na din po. So, we just press that one at magbubukas na po siya. Yan po. See? Maluwag naman po ang kanyang compartment dito. Yan po. Si Madam kasi mahilig mag-grocery. Halos sa 3 beses isang linggo. Kaya lagi po kaming may mga lalagayan ng mga grocery. So ngayon, kung atin naman po siyang isasara, pe-press din po to. Yan, bababa na po siya. Yan. Ang maganda pa rin po rito, nabubuksan po ang ating boot kahit tayo po ay nasa labas o malayo. So, subukan po natin. Okay? So, yun. No, pe-press lamang po natin to. Yan, pe-press lang po natin. Yan po, pe-press po, maglo-long press lang po tayo rito sa at siya po ay bubukas na. So isarado po ulit natin. Okay. Yan po. So maganda. At pwede nyo rin pong paandarin ang ating unit kahit tayo ay nasa labas din po. Actually, tuturo ko sa inyo maya-maya kung paano. Ito po siya. Ito po pala ang kanyang pinakasusi. So kung makikita nyo po, ito pong button na to ay para pagbukas. Ito po ay para pagsara. Ito po yung nabanggit ko kanina na maaari niyong buksan ang inyong sasakyan. Sa inyong likod po, yung compartment sa likod, just long press lamang po, bubukas na po siya. At ngayon kung gusto niyo po siyang paandarin, kahit kayo ay nasa labas pa para pagpasok nyo, malamig na po yung inyong sasakyan kasi umaandar na po, ang kanyang aircon ay umaandar na. Press nyo lang po to, long press tong dalawa na to, yan, yung dalawa na yan, bubukas na po siya. Aandar na po ang kanyang makina. At mapapansin nyo, in a matter of seconds, sabihin na natin 1-2 minuto, malamig na po bago kayo pumasok sa inyong sasakyan, lalo na kung nabilad po ang inyong sasakyan. So, sa amin po naging experience, sa amin pong Geely Courier na na-acquire po namin noong May 2022 at ngayon nga po ay September 2023. So far wala naman po kami naging problema. Maayos naman po ang takbo ng sasakyan.
maayos naman din po ang serbisyong ibinibigay nila tuwing po kami ay nagpapa-PMS. Malinaw po na ipinapaliwanag sa amin kung ano ang kanilang gagawin at pagkatapos po ay ang kanilang mga recommendation. So far, so good po. Nabanggit ko nga kanina, we acquired the unit sa Gili North EDSA. At doon na rin po kami nagpapa-PMS. So siguro regular lamang po natin susundin ang ating schedule for PMS. Just like all our cars po, lahat po sila ay CASA maintain. Yung po aming Honda Civic na 2.0 limited edition, yan po ay CASA maintain ever since. Regular po yan at napakasipag naman po ng mga taga Honda. At yung aking service advisor doon, tinetext po ako, minsan tumatawag pa po pag malapit na po ang schedule for PMS. Gayon din po yung aming Subaru na 2.0, regular CASA maintain din po yun at ngayon po ay nasa CASA po. Iniwan po muna namin sa CASA. Kung mapapansin po natin, medyo heritage na po sila, vintage na po. Yung Honda po ay 2010 model, yung pong Subaru ay 2012 model. Yun naman pong Montero ay CASA maintain din po yan. Ganon din po yung EcoSport, yung Ford EcoSport. Puro CASA maintain po yan. Medyo madugo nga lamang po pag kayo ay nagpapa-service sa CASA. Ang hindi na lang po ata na maintain ngayon ng CASA ay yung amin pong Innova. Kasi yung anak ko pong si TJ ang namamahala po doon, siya na po ang nagpapa-service doon before sa CASA. Pero after 2 years sa ata, nilabas niya na po. Meron po siyang kaibigan na merong service center. And then yung iba pa pong mga sasakyan, yan naman po ay puro CASA maintain. Kaya so far, wala naman po kami nagiging problema. Ang problema lamang po, siyempre, medyo mas madugo po ang gastos pag sa CASA. Pero ito pong Geely, so far manageable. No? Medyo mababa po siya ng konti compare sa mga other mga cars po namin. Yung Honda, yung Subaru, Montero, lalo na po sa Ford, medyo madugo-dugo po ng konti. So, ang aking pong binabanggit ay base po sa aming naging experience. So, without compromising, without jeopardize po sa mga naging experience po ng mga other Geely made in China car owners. No? So, yun po ay sa amin. At ang amin din pong opinion is whether you take it or not, but it's based on our personal knowledge. Maraming salamat po and God bless po.